Hello guys, kumusta? Magluluto ako ngayon ng ginataang kangkong. Pinakuluan ko ng gata. Espiso kasi, espiso na yan. Pangalawang gata. Nalagyan ko ng bawang, sibuyas, sigit, saka ito yung stock ng kangkong. Una kong ilagay. Tapos ito yung dahon. Una sa paglagay itong mga masarap. Ilabas mo na ang mga sipat mo, bolo, at yung natin mo. Mapapalaban na tayo talaga nito. Pagkulo nito mamaya, ilagay ko itong stock ng kangkong. Steam. Tapos lagyan ko ng paminta. Paminta. Konting sili powder. Tamanghang konti din. Tapos ilagay ko na. Pagkulo nito, lagyan ko na ng nito yung stock ng kangkong. Step. Sa kinaroroonan ng mag-amang Aris at Mondeo ay papag-ibana ang kanilang bahay dahil sa mga aswang. Mabilis itong pumasok sa loob ng hindi napapansin ng mga aswang. Sukat doon din na ipagtalas-tasan ng tutumi kay Aris. Mag-iutos ito sa kanya na kailangan lagyan ko ng konting asin. Kasi ang pritong isda, mayroon ng asin. Ito na. Meron pa rito sa butelya sa ibabaw ng bisita. Huwag mo sabihin, yan ay panlalaban natin sa mga aswang. Hindi na sumagot pa si Aris. Hindi niya na sa kanyang palad ang binutuan tutubing hindi nakikita ni Magdeo. Yan ang konting suka. Bigay na lang kada tutubing sa paningin ni Magdeo. Pero kasunod nito'y unti-unti itong naglalaho na parang nasisisi ng palad ni Aris. Tama ba nakita ko, anak? Hindi nito ang tutubi. Hindi na wala sa palad mo, anak. Hindi pa rin sinasagot ni Aris si Mondeo. Sa halip ay pumitik siya ng maliit. Bigla naman kasi nagkaroon ng parang maraming ispring ang kanyang palimit. Maliban pa roon, narinig niya ang kanyang isip. Ang malamusikang pakikipagtalas-tasan sa kanya ng gabay niyang tutubi. Itinuturo sa kanya ang mga Lagay ko na itong stem. Ang ay automatic na i-program na sa kanyang data. Doon ay nalaman na ni Aris na sumanin sa kanya ang ginto tutubi. At sa wakas, nasiraan na ng tubigan ng mga aswang ang dinding ng bahay ni Aris. Umaatungan niya agad na sinunod ng mga ito ang mag-ama. Hindi ka na tayo, anak! Ayan na mga aswang! Kumanda ka! Akong bahala sa kanila tayo! Pag-itiran po kayo sa likuran ko! Nag-concentrate si Aris para mapagana ang naisip na kapangyarihan ng kanyang gabay. Walang ano-ano kay raming naglalaki ang mga tutubi na umuuling dito ang naglabasan. Ihalo ko itong ulo ng isda. Sarap to guys. Ayan. Ito. Ng pagkarami-raming mga tutubi ang mababagis na mag-aswang. Tatlo lang man kami. Ng mga pakpak ng mga ito ay pinagpa namang itong sugatan ang mga aswang. Kung dumasiwas naman ang mga aswang ng mga kamay na may matutubis ng mga kubo. Dahil mas maliliksi ang mga tutubi kaysa sa mga aswang, ay ginamit na lang ng mga Pan aswang ko to para madali maluto. ni Marugo na isinalib sa binuto ang Batandawang. Biglang sabay-sabay na nagsigura ang mga ito ng malalagkit at mababaw mga sakot patama sa mga tutubi. Dahil hindi na napagandaan ng mga tutubi, ang ilan sa mga ito ay agad na nalaman ng mga sakot at nagsimbang sakot sa salito. Sa nakita ito ng ibang tutubi,
ay biglang nagsigilaw ang mga antena ng mga ito. Ang sumunod na nangyari, hindi naman inaasahan ng mga aswang. Tag-ulan kasi ngayon guys, kaya itong niluto ko ngayon, ginataang kangkong. Instead adobo, lagyan ko ng gata. Subukan niyo ba ganito? Kadalasan ito niluto namin sa probinsya. Kasi malaki yung kangkungan namin. Ito. Tapos bigyan hinaluan ng iba-ibang gulay. Nabundong ang sabay-sabay na pag-atungan ng mga aswang. Galit na galit dahil hindi makita ng mga ito ang mga tutubing patuloy pa rin silang sinasalakay. Isa-isa ang mga ito nasusugatan at nahihiwa ang mga balat. Nagkaisa pa ang mga itong sabay-sabay na magsipagdura ng sakot sa ere. Sa pagpapakasakali, may masasakutan ang mga ito na grupo ng mga tutubi. Ngunit malakas na napasigasig ang mga ito sa pagkadismaya nang sa wala ang naging resulta. Sinamantala naman ni Aris ang nakikita niyang pagkakasugat ng mga aswang. May iniutos siya sa mga tutubi na ibinulong sa kanya. Okay ko na itong dahon guys ha. Agad sumunod ang mga tutubi. Pinagtulungan ng mga itong duraan ng mga sugat ng nasugatan ng mga aswang. Bunga ito, nagsimulang magsiusok ang sugat ng mga ito. Nagkikisay ang mga yun dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Galit na galit ang iba pang mga hindi nasugatan. Susugod pa sana ang mga ito, pero sandaling napatigil nang mapansin ang mga naduraang mga kasama. Malakas na napasigaw. Paano'y unti-unti nang naaagnas ang mga ito hanggang sa maging abo. Ano? Sugod pa mga ulang! Kung ayaw nyo, sige, mga tutubi ko! Kasi pag isabay mo yung dahon at saka yung stem, itong dahon kasi dahil lang malata. Lagi talaga itong huli ang dahon. Natakot na ang mga aswang. Kaya naman, ay mabilis na tumakas ang mga ito. Pag lata na, pangit na magkain. Para kang baboy na kumakain ng Para kangkong. hindi na sila tangkain pang habulin. Ngunit sa halip na pabayaan lang sila, sila ni Aris ang mga kasama ni Tutubi na nooy lumantad na uli. Mga Tutubi, magsikalat kayo sa buong baryo at baka sa mga tao naman sila sumalakay. Wala akong tiwala sa mga aswang ngayon. Sigurado akong gaganti sila sa mga tao. Agad na sumunod ang mga Tutubi sa utos ni Aris. Sa kabilang banda, ang mga nangyaring yun ay nakarating kay Manteban. Galit na galit ito nagpapanta. Yung pala ang pinatay yung nakakuwalan mo dyan dito ang Tutubi. Pwes, pumanda ka ngayon sa palibot ito. Para sa mga kalahi kong pinatay mo. Hindi kilala walang ganti. Ito ang panalawag. Halika, sumunod ka sa akin. Ipapatikin ko sa binatilong yun ang tamis at kapangyarihan ko. Tulad na inaasahan ni Aris, ay sumalakay na ang mga aswang sa mga tao sa baryo. Sa probinsya na nasubukan ko pang magluto nito na alinalo, sardinas. Sarap yun pala. Ayan mga pagkain kasi mahirap yun. Ito mahirap yun kasi isda. At least, pero sarap. Ang daming matutunan na nanonood sa probinsya. Kasi nandoon na. Marami kang makukuha ng mga source. Hindi kagaya dito. Binili mo lahat. At brutal na nalalapa Kaya minsan yung ibang kulakula lang, masip yung luto at saka ng masaksihan konting ang kulang mga lang. kalalapan na makarating sila sa Siyempre, pinakabaryo wala pa akong sahod. na hindi ang mga Nagawalan ako ni YouTube. Ayun, Kumanda kayo mga pwede aswang na kayo. akong Mahihilig talaga kayo sa gawa akin. ng mga ibang ano. Anong gagawin mo anak? Yung mga luto ang medyo maganda sa panunod. Pero ito, Ay, ilabas mo na lahat anak. Dapat maubos na ang mga sarap na aswang na yan. Basta dito na po kayo sa likod ng patay. Ako po naman ko bahala guys sa sa mga hindi yan. luto niya. Bayan ipinigit ni Aris ang kanyang mga mata at nalilibin na itinulong ang kanyang mga kamao. Guys, Nag-concentrate siya maigi. Maya-maya, nagpalabas naman siya
dahil maraming malalaking tutuli. Kung ano-ano na lang talagang papasok sa utak ko. Ito ang mga ito. Sa halip ay mga Maganda, umiitim. di ba? Ang mga pakpak ng mga ito ay parang talim Ito na. nagawa sa pilak. Ang mga buntot naman ng mga ito ay Isang mahahabang takip parang pa. mga latigo na may matatalas ng mga tinik. Ngayon mga tatong itim, suburin niyo ang mga aswang na yan at huwag kayo magtitira ng kahit na isa. Galit na galit din sumugod ang itim na mga tutubi. Ang pagsugod ng mga ito ay hindi napansin ng mga aswang dahil sa kanilang kulay na Ayan. hindi kagad Ano to, guys? mapapansin sa dilim. Nagulat na Ito ang na. mga ito nang makitang Ayan. bigla-bigla na lang bumubulagta ang kanilang mga kasama. Lambot ang mga stem at saka ang dahon. Agad umuusok ang mga ito at unti-unting naging tumpok. Subukan mo. Luto na ganito. Sandaling Yung mga mahilig sa lalabas sa akin na stroke, tapos senior citizen na. Ayan. Dapat itong mga gulay-gulay lang sa akin. Kaya kadalasan nakikita niyo sa mga videos ko. Maraming gulay. Maya-maya, umandong ang ilan sa kanila. Kaya pala ay nagkatawag na iba nilang mas malalakas na mga kasama. Pati na ang kanilang pinuno, si Maruho. Nang sandali na yun, ay narinig yun ni Ayeka na narinig ang mga kaganapan dahil sa bukas nilang komunikasyon ni Aris at nandito ito ang tutuloy. Agad nitong sinabihan si Aris, bumulong ito sa isip ng binatilyo. Umanda ka, Aris. Tinatawag ng mga aswang na hulaan nila ang mas malakas ng mga aswang at ang nagulong ng sila. Ayan. Huwag po kayo mag-alala. Ngayon din ay pupuntahan mo ang pinuno ng mga aswang. Harap ka. Thank you for watching. I upload videos every day. Ay, magustuhan niyo ang mga ina-upload ko araw-araw. Ha? Thank you. God bless. Sa mga sinabi ni Ayeka, pero itinuloy pa rin niya ang balak na puntahan ng inaakala na si Maruho.